Bakit mahirap takasan ang kahirapan? Alam mo, yung pakiramdam na parang ang tagal mo nang nagsusumikap pero parang wala pa ring nangyayari. Yung habang yung iba, bata pa lang may kotse na, ikaw, nagbibilang pa rin ng barya bago pumasok sa trabaho. Ang sakit, di ba? Sa panahon ngayon na ang bilis ng teknolohiya, dami ng oportunidad at halos lahat kayang i-google, bakit parang ang hirap pa rin umangat? Bakit parang may invisible wall na humaharang sa mga taong gustong makawala sa kahirapan? Kung ganito na ka-progresibo ang mundo, bakit nga ba napakahirap pa rin takasan ang kahirapan? Ang kakulangan sa pera o mababang kita ay isang malaking problema. Hindi lang ito tungkol sa kawalan ng magandang bahay o mga gamit. Madalas, ang ganitong sitwasyon ay humahantong sa iba't ibang challenge sa araw-araw, gaya ng hirap sa pagkain, edukasyon at kalusugan na nagdadagdag pa sa stress ng buong pamilya. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 15.5% o tinatayang 17.54 milyong Pilipino ang nabubuhay pa rin sa ilalim ng National Poverty Line noong 2023 at karamihan dito ay may trabaho ngunit hindi sapat ang kita para matugunan ang pangunahing pangangailangan. Pagdating naman sa buong mundo, sa data para sa 2025, tinatayang mahigit 700 na milyong tao ang nabubuhay sa extreme poverty. Ibig sabihin ay wala pang $2.15 o humigit kumulang 130 piso kada araw ang kanilang kinikita batay sa International Poverty Line ng World Bank. Kabilang sa mga pinakaapektadong bansa ay South Sudan, Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of Congo at Mozambique na may pinakamababang GDP per capita sa buong mundo at mataas ang porsyento ng populasyon na nabubuhay sa kahirapan. Sa dami ng tao, mag-focus tayo sa iyo. Bakit nga ba hirap kang takasan ng kahirapan? Halimbawa, ilang buwan ka nang unemployed. Araw-araw kang nag-a-update ng resume, nag-a-apply online, naghihintay ng reply, pero parang wala namang dumarating. Kinakabahan ka na. Paubos na ang ipon. Paano na ang pang-araw-araw mo at ng pamilya mo? Huwag kang magalala dahil may tulong mula sa gobyerno. Ito ang ayuda. Tulad ng ayuda sa kapos ang kita o AKAP na nagbibigay ng isang beses na cash assistance sa mga low-income workers at pansamantalang walang trabaho. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD na nag-aalok ng pansamantalang trabaho para sa mga marginalized na manggagawa. Meron din cash assistance mula sa Social Security System o SSS para sa mga empleyadong nawalan ng trabaho. Pati na rin ang mga programang may kinalaman sa suporta sa renta, utilities, pagkain at pamasahe mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makatulong na mapagdaanan ang mahirap na panahon ng kawalan ng trabaho at kakulangan sa kita. Hindi sapat, pero nakakatulong para makasurvive. Kung babalikan, matagal nang may mga tumutulong sa mahihirap. Noong sinaunang panahon, hindi gobyerno ang nag-aalaga sa mga naghihikahos, kundi ang mga simbahan, monasteryo at religious groups ang nagbibigay ng pagkain, tirahan at spiritual care. Sa Europe, tinatawag pa itong almsgiving. Pero habang lumalaki ang populasyon at mas nagiging komplikado ang buhay, napagtanto ng mga bansa, hindi sapat ang private charities, kailangan ng sistemang pang-estado. At dito na pumasok ang modern welfare programs, housing subsidies, food assistance, energy subsidies, healthcare support. Balik tayo sa kwento. Isang araw may email kang natanggap. Congratulations! You're hired! Parang may liwanag kang nakita. Sa wakas, magkakatrabaho ka na. Susweldo ka na. May pangtustus ka na sa mga gastusin. Sinasabi mo sa sarili mo, ito na ang simula ng pag-angat ko. Nagsimula ka na sa trabaho at nagustuhan mo rin naman. Pero pagdating ng unang buwan, napansin mong wala nang ayuda. Wala ka nang aasahang tulong. Dahil may trabaho ka na, hindi ka na qualified sa mga benefits. Ang masakit sa loob mo, yung bagong sahod mo, kulang. Hindi sapat pambayad sa utang at patong-patong na bills. May dagdag pa na gastos sa pamasahe at pagkain sa labas. At sa dulo ng buwan, parang mas lumiit pa ang natira sa bulsa mo. Nakakagulat, di ba? May trabaho ka na, pero parang mas mahirap pa kaysa dati. Kaya ang tanong,
Dapat nga bang maghintay ka na lang sa ayuda kaysa magtrabaho? Sige, hayaan mo ko magpaliwanag. Habang pauwi ka mula sa trabaho, hawak mo ang payslip mo. Tinitingnan mo ang sahod na inaasahan mong magpapagaan ng buhay mo. Pero habang binabasa mo ang mga kaltas at gastos, parang maiiyak ka na sa inis. Kaya naisip mo, nung unemployed ka, konti nga ang pera mo pero may safety net ka. May AKAP, may tupad, may SSS unemployment benefit. Hindi sapat, pero may humahabol kapag sobrang short ka na. Pero ngayong may trabaho ka na, wala na. Ito ang tinatawag ng mga ekonomista na welfare trap. Ang sitwasyon na kapag nagsimula ka ng kumita, nawawala yung mga benepisyo, kaya minsan mas maliit pa ang aktwal na natitira sa'yo kumpara noong may ayuda ka. Global issue to. Maraming bansa ang nakaranas nito mula US hanggang Europe dahil karamihan ng tulong ay means-tested. Ibig sabihin, para lang sa walang trabaho o mababa ang kita. Kapag tumaas ang sahod mo kahit konti, goodbye benefits, hello contributions. Kaya isipin mong mabuti, yung welfare traps na dapat sana ay proteksyon, minsan sila pa mismo ang humahadlang para makaalis ang tao sa kahirapan. Kasi habang lumalaban ka para umangat, unti-unti namang nawawala yung safety nets na dapat tumutulong sa'yo mag-transition. Ngayon, litong-lito ka. Anong pipiliin mo? Trabaho o ayuda? Ito ang mas malalim pang problema. Ayon sa mga economic models, natural daw sa tao na timbangin ang costs and benefits bago gumawa ng desisyon. Kung sa isip ng isang tao, ang pagpasok sa trabaho ay walang dagdag na tunay na kita, madalas, mas pipiliin na lang nilang manatili sa assistance. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil ayaw nilang magtrabaho, kundi dahil hindi rational na sumuong sa sitwasyong mas mapapabigat ang buhay nila. Katunayan, may epekto ito sa buong bansa. Kapag mas maraming tao ang napipilitang manatili sa welfare dahil sa disenyo ng policy, bumababa ang labor force participation. Isang trend na dokumentado sa maraming bansa mula US hanggang UK hanggang sa ilang developing nations. Kapag kakaunti ang pumapasok sa workforce, bumabagal ang economic growth. At habang humihina ang labor supply, mas tumitibay ang cycle ng kahirapan. Kaya kahit yung mga taong unti-unti nang umaangat, yung tipong kaunti na lang at makakalagpas na sa poverty line, madalas kapag nawala ang benefits ng biglaan, bumabalik sila sa ibaba. Kaya mapapaisip ka na lang, kung ang sistema mismo ang nagpapahirap sa pag-angat, paano ka nga ba makakatakas sa kahirapan? Ika nga, poverty traps are self-reinforcing. Ibig sabihin, may mga kondisyon sa buhay at lipunan na parang kumakaladkad pababa sa mga tao para hindi sila makaahon. Kapag kulang sa nutrisyon ng mga bata, nahihirapan sila sa eskwela. Kapag kulang ang edukasyon, mahirap makahanap ng skilled job. Kapag mababa ang kita, hindi makapag-ipon o nakakapanimula ng negosyo. Kapag may climate disasters, nasisira ang kabuhayan. Kapag may corruption, hindi umaabot ang tulong sa dapat abutin. Pabalik-balik, paulit-ulit. At ang kahirapan na ito ay uulit-ulitin hanggang sa susunod na henerasyon. Kung mahirap ka ngayon at may papasa mo sa mga anak mo, malaki ang chance na pati mga apo mo sa tuhod ay mahirap rin. Ano ang sagot sa problema? Hindi solusyon ang tanggalin ng mga welfare programs. Hindi ito praktikal at hindi rin makatao. Ang tunay na paraan para mabawasan ang welfare trap ay ang maiangat at sistematikong pag-ayos ng buong sistema ng pagtulong. Kasama dito ang mga reforma na napatunayang epektibo sa iba't ibang bansa. Gaya ng pagpapanatili ng benepisyo kahit may trabaho na ang tao sa loob ng transition period para hindi biglaang mawala ang suporta. Unti-unti, hindi biglaan na pag-phase out ng mga tulong habang tumataas ang kita at nagbibigay ng universal services tulad ng edukasyon, healthcare at childcare na nakakatulong mabawasan ang pangunahing gastusin ng mga pamilya. May isang radikal na panukala na tinatawag na Universal Basic Income o UBI. Ito ay isang fixed allowance na ibinibigay sa lahat, anuman ang kanilang kita o trabaho. Bagamat nasusubukan na ang potensyal ng UBI, wala pa itong full-scale na implementasyon sa kahit anong bansa hanggang ngayon, kaya nananatili itong theory pa rin. Kaya kung mahirap ka ngayon, maaaring nasa welfare trap ka, kung saan kulang ang mga pagpipilian mo, lalo na sa mga oportunidad na hindi na ibigay sa iyo. Ngayon, ikaw at ang sistema ang makakasagot
kung paano ka makakatakas mula rito. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell